dumito na tayo. Dumito na tayo. Mamaya na si Senadora Amy Marcos. Kay Robin Padilla muna ho tayo, mga bossing, no? Oh. Si Rob, yan na naman kayo, si Robin. Si Robin ba maka-China? No? Ako pansin ko, isa to sa bumibira no? Jennifer Collins. Oh, expired na ba siya? Andal. Pagkatap. Ito mga kababayan, Robin Padilla, no? May sinasabi. Kasi mga bossing, ano ba to? Oo. Sina. Kasi mga kababayan, nag-uumpisa na yung impeachment. At ito nga po, doon sa Kongreso, talaga namang inuumpisahan na din mga boss chief sir. Ngayon, ito, si Robin Padilla, paulit-ulit, pajulet-julet, mga bossing, nagsupot si Baste. Hindi, sandali lang, mamaya na si Baste Alfredo Villarama, no? Dito muna tayo kay Robin Padilla. Si Robin Padilla hindi support mga bossing, no? Si Robin Padilla, si Boy Silly. Kayo naman, Ang seryoso ko, iba-vlog si Robin Padilla, tapos kukomentuhan nyo ko, Boy Silly. Sabi niya, kaibigan rin daw si PBBM kahit maka-Duterte siya. Bakit nyo ba tinatawag na Boy Silly itong si Robin Padilla? Ako, nagtataka lang ako, kapag ka Robin Padilla na yung pag-uusapan natin, bigla kayong papasok, Boy Silly, ganyan. Hindi ko alam yung kwento kasi nun Hindi ko alam yung kwento nun. Tigilan na po ang issue ng impeachment ni BP, ang sakit ng presidente. Sa presidente dapat tigilan, boss. Dahil yun ay ka-fake newsan lang yun. Walang katotohanan yun. Pero kay BP Sara, hindi pa natin alam kung totoo o hindi. Kaya ang gusto ng mamamayang Pilipino ay imbestigahan. Yun lang naman yun Ang gusto ng mamamayang Pilipino, malaman ang katotohanan. Kaso ang estilo nitong mga ito, mga kababayan, imbis na sumagot, matapos yung problema nila, puro naman po paghahanap ng butas para umiwas po sa pagsagot, mga bossing. Kaya po, hindi pwedeng matapos at ayaw ng mamamayang Pilipino na matapos yung issue na yan hanggat hindi po nasasagot. Yun naman, sir, ang pagkakaiba niyan. Diba? Kasi wala. Tingnan mo, kay Pangulong Bongbong Marcos, mahihinto talaga yon. Diba, Tato? Talagang mahihinto yung kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Putak na, isalpak ba sa pagbumuka ninyo na tumatakbo ang ating Pangulo sa labas ng Malacanang Nagja-jumping jacks bago mag-press conference Tapos, sumagot. Di ba? O kaya wala nang pag-uusapan. Talagang tapos na, mga DDS. Yung kay Vice Presidente Sara Duterte. Sige nga Ano ang nasagot doon? Meron na po ba? Wala. Dahil ang estilo at laging ginagawa nila, yung paghahanap po ng butas sa mga teknikalidad. Puro pag-iwas po. Sasabihin sa inyo na, eto, ready na kami at gustong-gusto na namin na maumpisahan yung impeachment na yan at ready na kaming sumagot sa tamang lugar at sa tamang panahon, which is yung sa Senado. Pero pagka tinignan nyo yung mga style at yung mga ginagawa nila, hingi ng saklolo sa Supreme Court, ipahinto kasi wala daw sa konstitusyon ng Pilipinas. Puro ganun Pero yung mismo na reklamo sa Vice Presidente, ni isa walang masagot doon. Ni isa wala silang hinaharap doon. Dapat ihinto na ni BP ang pagtago, humarap na siya. Correct yan. Tama yan. No? Kasi puro tago mga kababayan. Focus tayo sa special session para sa pag-amyenda at pag-repeal ng oil deregulation law. Ngayon naman, ginagamit nyo naman yan.
Alam niyo po mga kababayan, kaninang umaga, ang ibinlag po natin mga boss chief amo sir, yung pagpasa ng Pangulo, nasaan na ba yun? Yung pagpasa ng Pangulo doon sa mga tax, natanggalin muna pansamantala sa LPG, sa gas, sa ibang sa iba pang mga produkto. Alam niyo po ba na ang Pangulo ay kumbaga naglabas ng mga tagmamagkano ba yun? Tagli 5,000 para doon sa mga kababayan natin na mga tricycle driver ho? Hirap na po ang taong bayan. Boss, kung palalampasin natin yon, yung sa mga reklamo sa Vice Presidente, panigurado ko, hindi matatapos ang korupsyon. Mas lalo pang lalala ang korupsyon kapag ka pinalampas lang po yung impeachment nang hindi nalilitis o hindi nakikita kung ano ang katotohanan. No, bakit po? Mas madami pong mga Pilipino, mas madami pong mga politiko ang lalakas ang loob na magnakaw sa kaban ng bayan. Bakit? Wag ka mag-alala, no? Kaibigan naman natin yung mga senador na nandiyan eh. Kayang-kaya nila pigilan yan. Kayang-kaya nilang ipahinto kung ano man ang ano sa atin. Sige, magnakaw lang tayo na magnakaw. Hindi po pwedeng talikuran ito. Dahil ang ating bayan po ay lugmok na po at kailangan yung tagas ng ating bayan ay patsehan na po. No? Kumbaga, kumpunihin na po. Yun ang kailangan. Para yung mga nawawalang pera, bulto-bultong pera, ay hindi na mawala. Pag napakulong na yan, lahat ng mga yan, naku po mga kababayan, hintuan yan, panigurado. Nalulungkot ako na hinto lang yung ICI. No? Pero panigurado po ako, Pangulong Bongbong Marcos, kahit po hindi na tuloy-tuloy yung ICI, i-correct nyo na lang ako kung mali ako. Panigurado po ako na si Pangulong Bongbong Marcos nandoon pa din sa kanya yung pagpupursige na matuloy maubos ang mga korap sa ating bayan. No? Bakit ba na-stop yung ICI? Ito Ma'am Neng Gigi, sarili ko lang po ito. No? Maaring mali, maaring tumama ako. Tingin ko, pagpaumanhin niyo naman po yung mga umupo doon sa ICI. Tingin ko sa sobrang lalakas ho, mga kababayan, nung mga tao na nadadawit dito, ayun, natatakot ho, mga bossing. Ako paupuin mo dyan sa ICI. Ako ilagay mo dyan sa ICI. Hindi ko alam gagawin. hindi ko alam gagawin. Hindi ibigay na natin sa kanila kung ano talaga yung mga trabaho nila. Tayo vlogger lang ho tayo, mga kababayan. Ano lang tayo, kumbaga magkomento lang po tayo. Real talk lang ho, di ba? Hindi naman tayo kagaya ng ibang mga vlogger na sige, ako lagay mo ganyan. Kundi kahit hindi alam yung gagawin. Tayo, hindi ho natin alam ang gagawin doon. Siyempre, magre-reaction lang tayo doon sa mga pangyayari at base doon sa kanilang pag-iimbestiga ho. Di ba? Wala tayong mga puting ahas. Wala tayong puro mga kesyo meron akong tuta, meron akong kakilala doon sa loob ng Malacanang. Wala ho. No? Si Mark Ramos, mga kababayan, baka ako na lang po o ako lang ang kaisa-isang vlogger na walang connection sa loob na ang tanging mga ipinagbabablog po, mga bossing, ay yung lumabas na po o ibinalita na po sa mga mainstream media kagaya nito. Reaction ano gagawin mo? Yun yung natin. Yun yung vlog natin. Mag-react kung ano yung totoong mga balita. Di safe tayo lagi. No? Wala tayong inailalabas na fake news. Bakit po? Kasi mga malalaking mga tagapagbalita, sigurado naman po na talagang sinusuri nilang maigi kung fake news o hindi yung ilalabas nila. Balik tayo kay Robin Padilla. Walang pamumulitika, sir. Gusto lang na talagang maresolba ang problema ng ating bayan. Yun ho yun, sir. No? Kaya kayo ang tigilan nyo yung pamumulitika.